Hindi na nakatanggi si Liv nang ipaghila pa siya ng upuan ni Scarlett. Magana ang lahat ng nasa lamesa pero hindi siya. Lalo na nang makita niya kung paano asikasuhin ni Rafi si Ira. Naiinggit si Liv. Dati ay inaasikaso rin naman siya ni Rafi ng ganoon. Pero iba ang nararamdaman niya ngayon. Mahal ni Rafi si Ira. Dati ay obligasyon lang ni Rafi bilang asawa ang asikasuhin siya ng ganoon. Isa pa, namimiss niya ang mga araw kung saan inaasikaso siya ni Rafi ng ganoon. Tumingin si Rafi kay Scarlett. Anak, are you feeling alright now? Yes po, Daddy. Why? Hinawakan ni Rafi ang likod ni Ira. Gusto ko sanang mamasyal tayo today with your tita Ira. Matagal mo nang gusto na pumunta sa Ocean Park, di ba? Dahil bata, walang pasidlan ang tuwa ni Scarlett. Tumingin ito kay Liv. Yaya, gusto ko suotin yung bago kong violet na dress. And aayusan mo po ako, ha? Of course. Pilit niya nang umiti. And sasama ka rin with us, okay? Bago pa nakasagot si Liv, ay sumabat si Rafi. Scarlett, iwan mo munang yaya mo today. I just wanted to be the three of us. Nalungkot ang mukha ni Scarlett. Nagprotesta ito pero naging matigas si Rafi. Hindi na nagreklamo si Liv. Tama ba naman kasi na magreklamo siya? Isa pa, kailangan rin niya na protektahan ang sarili. Baka wala nang matira sa puso niya habang pinapanood ang tatlo. Habang pinapanood si Ira na pumalit sa pwesto niya sa buhay ng kanyang mag-ama. Hindi na nga siguradong darating ang araw na babalik muli sila sa dati. Nakonsensya si Rafi kahit hindi naman dapat. Kung nasasaktan man si Liv kaya ito umalis ay nararapat lang naman rito ang sakit. Napakasama ng ginawa nito sa anak nila. Kailangan ni Scarlett ng presensya nito pero hindi man lang nito iyon na ibigay sa anak. Hindi man lang nito naalagaan. Well, hindi noong nasa ospital. Kaya naman laking palaisipan sa kanya kung bakit nagawa pa rin makipagsakasundo ng anak nila rito. Ilang beses itong hinanap ni Scarlett at talaga namang nahirapan siya para makapagdahilan sa anak. Pero hindi akalain ni Rafi na mas magiging mahirap pala itong nararamdaman niya. Naramdaman niya na nasaktan niya ang asawa nang hayaan niyang tumuloy kagabi sa bahay nila si Ira. Nahalata niya na nakilala nito ang babae. Sadya naman kapag ganoong bumibisita si Ira sa Pilipinas, dumadalaw ito sa kanilang mag-ama. Nanatiling magkaibigan si Rafi at Ira. Pero nang mawala si Liv ay mas naging malapit sila sa isa't isa. Paano kasi ay dumadalas ang uwi ni Ira sa Pilipinas? Nagkasakit kasi ang paborito nitong lolo. Sa tuwina, dumadalaw ito sa kanilang dalawa ng anak bago pumunta ng Zambales. Kung nasaan na ito ngayon. Inihatid niya ito sa airport kaninang alas 5 pagkatapos nilang gumala ng tatlo sa Ocean Park. Pero hanggang doon lamang iyon. Kaibigan lang niya si Ira. Nagkaroon sila ng relasyon dati pero matagal na nilang tanggap na tapos na iyon. Hinayaan lang niya si Liv na maniwala na may kakaiba pa rin sa kanila para saktan ito. Mukhang effective naman ang naging plano ni Rafi. Ayon kay Manang Lucia, umalis raw si Liv 1 oras pagkatapos nilang umalis na mag-ama. Kung saan nagpunta, wala itong paalam. Pero malungkot raw ito. She deserved the pain. Binigyan niya ito ng pagkakataon kay Scarlett pero sinayang nito. Sa ginawa nito, sinaktan rin siya nito. Pero bakit mas masakit ang isipin na umalis si Liv? Hindi man sigurado kung umalis ito nang panandalian man lang o hindi na muli babalik ay naging matindi ang pag-aalala ni Rafi. Pinipigilan naman niya pero nahihirapan siya. Pinilit niya ang sarili na huwag itong tawagan o i-text man lang. Kung gusto nitong umalis, bahala ito. Dahil kung sasaktan lang rin naman nito si Scarlett dahil sa mga pag-iinarte nito, ay mabuti pa nga na wala ito sa buhay nilang mag-ama. Sa kabila nga lamang ng pangungumbinsi ni Rafi sa sarili na bawal mag-aalala ay hindi pa rin niya napigilan. Nang mag-alas 8 na ng gabi at buhos ng malakas ng ulan, ay tinawagan niya ito. Matagal-tagal rin bago nito sinagot ang tawag. Hello, Rafi? Liv!
Nasaan ka na ba? May balak ka pa bang bumalik pa? Kahit parang may pumiga sa puso ni Rafi sa nanginginig na boses ni Liv, ay sinadya niya na patatagin ang boses at magmukhang galit. Na-stranded ako. Ang lakas ng ulan, hindi ako makasakay pa uwi. Fine. So, may balak pa rin naman siyang bumalik. Nakahinga sandali ng maluwag si Rafi. Saan ba ang lugar na yan? Hindi ko rin alam kung saan eksakto. Sunod na nilarawan ni Liv kung nasaan ito. Nanikip muli ang dibdib ni Rafi nang makilala kung nasaang lugar si Liv. Isang delikadong lugar iyon sa Maynila. Kung may maramdaman ka man na masama, tumawag ka sa akin. Pupuntahan kita dyan. Kumakain pa ang driver, kaya si Rafi na lang ang nag-drive patungo sa pupuntahan ni Liv. Maulan pero hindi naman traffic kaya nakapunta kaagad siya sa kinaroroonan ni Liv. Nakayakap ito sa sarili sa may waiting shed. Dahil malakas ang ulan, ay umaampiyas iyon sa shed. Nabasa pa rin ang babae. Kaagad na pinapasok ni Rafi sa kotse si Liv. Hinubad pa ni Rafi ang suot na damit dahil sa sobrang pagmamandali niya. Ni hindi niya naisip na ang kakailanganin ni Liv iyon. Kaagad na ibinalot ni Liv iyon sa sarili. Salamat. Nanginginig pa rin ang boses ni Liv. Gustong murahin ni Rafi ang sarili. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan noon. Kung hindi dahil sa plano niyang pananakit rito, hindi masasaktan ng ganoon si Liv. Nangihina siya sa isipin na nangihina rin ito. Pagka-uwi ay kaagad na mag-warm bath ka. Mayroon sa kwarto at kay Scarlett. Pero dahil tulog na siya, sa kwarto ka na dumiretso. Tango lamang ang sinagot ni Liv. Hindi pa ito tumitingin sa kanya. Pagdating sa bahay, ay sinunod naman siya ni Liv. Dumiretso na ito sa banyo. Humingi siya ng iba pang kakailanganin ni Liv, kagaya ng damit at gamot nito. Kailangan nila na. Unahan na ang sakit ngayong naulanan ang babae. Nagpatimpla rin siya ng tsaa sa kasambahay na nagtataka sa ginawa niyang pag-aalala sa babae. Alam ng mga ito na masama ang loob niya kay Liv, pero nakuha pa niya na alalahanin ito ngayon. May malakas siyang parte sa puso ko, kaya hindi maaalis yun sa akin. Nasa isip ni Rafi na sagot. Inabot ni Rafi kay Liv ang pajama nito sa banyo. Nang makapag-warm bath at makapagbihis na rin sa lugar ng babae ay nanginginig pa rin. Ibinigay ni Rafi kay Liv ang gamot. Tinanggihan nito iyon. I don't think it's good to drink that. Hindi pa naman yata ako magkakasakit. Ibinaba ni Rafi ang gamot. Sinunod niya ang pinagtimpla na tsaa. You need to relax and warm again. Mukhang hindi pa nakatulong ang pagligo sa'yo. Alok ni Rafi kay Liv nang tanggihan nito ang tsaa. I'm scared. Mahirap ang magkasakit. Tumango ito. Lalabas na ito ng kwarto nang pigilan niya ito. Dito ka matulog. Tumaas ang isang kilay ni Liv. Pero si Ira, wala na siya. At wala siyang dahilan para matulog sa kwarto na ito. Napaamin nang wala sa oras si Rafi. Mali iyon. He should still be hurting Liv. Pero hindi niya pinagsisisihan ang pag-amin nang makita ang liwanag sa mukha nito. Ganun ba? Sige. Humiga na sa kama si Liv. Tinabihan ito ni Rafi. Tinuyo pa nito ang buhok niya. Napaungol si Liv sa ginagawa niya. Sinuklay-suklay niya ang buhok nito. Nakatulog na si Liv sa ginagawa niya ay hindi pa rin ito tinitigilan ni Rafi. He enjoyed combing her hair, though it wasn't the same anymore. Mahikli na ito ngayon. Tinabihan ni Rafi si Liv pagkatapos. Matagal na tinitigan niya ang mukha nito at napabuntong hininga. Kung na-enjoy niyang suklayin ang buhok nito, mas na-enjoy niya na titigan ang mukha nito na iyon. She looked like an angel while asleep. Napaka-inosente ng mukha, napakapayapa. Pero sa buhay ni Rafi ay para itong mangkukulam. She cast a spell on him that he couldn't resist. Gaano man gustong saktan ni Rafi si Liv, sa tuwing nakikita naman niya na nasasaktan ito, ay nasasaktan rin siya.
Napakalakas pa rin ang epekto sa kanya ni Liv. Gumalaw si Liv. Hindi niya sigurado kung nasa huwisyo pa rin ito dahil tulog, pero lumapit ito sa kanya at umunan sa kanyang braso. Inilapit rin ito ang muka sa kanyang dibdib. Her mouth is fanning his bare chest. Hindi na siya nakapag-ayos ng sarili kanina. Liv murmured something. Hindi nga lamang niya narinig ang maayos at naiintindihan kung ano iyon. Sa lagay kasi ngayon, tanging isa lamang ang naririnig ni Rafi, at iyon ay ang malakas na tibok ng puso na nagsasabing si Liv pa rin ang nananatili roon. Gaano man itanggi ni Rafi, it was Liv who will hold his heart from the start until forever. Rafi hold Liv. Simula ngayon ay pinangako na niya sa kanyang sarili, hahayaan na lamang ang saya. Hindi na niya iisipin ang sakit. Gaano man niya gustong pananaigin iyon, hindi pa rin nangyayari. Mali pa rin ang gumawa ng masama. Maganda na lamang nalimutin na niya ang nakaraan. Pagkatapos ng lahat, bumalik na rin ito sa kanila. Madaya, hindi pwedeng saktan ni Liv si Rafi dahil kapag ginagawa niya iyon, sinasaktan na rin niya ang kanyang sarili. Nang magising si Liv ay wala na si Rafi sa tabi. Pero hindi kagaya ng dati ay hindi siya nagising ng kanyang kwarto. It was the same room she slept last night, ang kwarto nila ni Rafi. Hindi siya inilipat nito. Pinakiramdaman ni Liv ang sarili. Maayos ang pakiramdam niya sa kabila ng mga nangyari kahapon. Wala rin siyang lagnat kahit medyo matagal na nagbabad sa lamig. Nakahinga siya ng maluwang. No signs. Pero nang makita ang oras sa orasan, ay napapitik siya sa ere. Lagpas 7:00 na ng umaga. Huli na siya sa kanyang daily routine. Ang alam pa naman niya ay papasok na muli si Scarlett ngayong araw. Kahapon ay tinawagan siya ni Therese at ipinaalala ang family day ngayon sa school ni Scarlett. Kung kaya na raw ni Scarlett ay sana ay maka-attend raw ito sa program. Lalo na at naroroon na naman siya sa tabi ng pamilya. Ang tawag na iyon ni Therese ang lalong nakapaglungkot kay Liv. Hindi na sila magiging pamilya. Umalis siya ng bahay na parabang magpapawala iyon ng sakit. Gusto niya lang na mag-unwind. Nasaktan siya ng gusto sa ginawa ni Rafi. Pakiramdam niya ay nawala rin siya sa sarili sa buong maghapon na iyon, kaya gabi na nang maisipan niyang umuwi. Nahirapan pa siya. Mabuti na lamang at binulungan ng anghel si Rafi. Kaagad na napabuntong hininga si Liv. Bumangon siya ng bigla. Kailangan niyang ipaghanda ang pamilya. Pagkalabas niya ng kwarto ay nakasalubong niya si Manang Lucia. Ay, salamat at nagising na rin ang Reyna. Mahiya ka naman kay Sir Rafi at napatigil ito nang makita kung saan siya galing. Nanlaki ang mga mata nito. Sa kwarto ka ni Sir Rafi natulog? Nakagat ni Liv ang ibabang labi. Ano bang ginawa mo kay Sir Rafi? Pagkatali-talinong tao ay... Napailing-iling ang matanda. Hindi naman niya ito masisisi kung i-criticize siya nito. Lalo na sa ginawa niya kay Scarlett noong nakaraan. Iniwan na siya ng matanda. Halos takbuhin ni Liv ang kusina. Nakita niya roon si Rafi na naka-apron at may hawak-hawak na kaldero. Lumundag ang puso niya nang ngumiti ito. Breakfast is almost ready. Punta ka na sa dining room. Natulala si Liv. Ha? Sa kabila ng hawak, nagawa pa na halikan ni Rafi si Liv sa pisngi. Good morning. Ako na ang nagluto para makabawi sa nangyari kahapon. Napasunod si Liv sa dining room. Naroon na si Scarlett. Medyo hindi maganda ang timplada ng mukha nito. Ay naku daddy, masarap ba yan? Lugaw ang niluto ni Rafi. Mayroong 6 na nilagang itlog sa lamesa. Hindi pa ganoon kaayos ang pagbalat noon. Taste for yourself, baby. Humalukip-kip ito. Mukhang hindi masarap. Tumingin si Scarlett kay Liv. Bakit kasi hinayaan mo si daddy na mag-cook ng breakfast ko? Hindi siya masarap magluto. O kaya, daddy, dapat pinaluto mo na lang kay Manang. Pinigilan ni Liv ang tawa. Naipagluto na siya ni Rafi minsan at
Kaya rin niya nasabihin ang sinabi ni Scarlett. Give him a chance, baby. Kinuha ni Liv ang mga itlog at binalatan ng ayos. Hinayaan niya na si Rafi na mag-serve ng niluto nitong lugaw sa lamesa. Nilagay niya ang nilagang itlog sa kanya-kanyang bowl nilang tatlo. Walang lasa? Reklamo kaagad ni Scarlett nang makain ng lugaw. Napangiwi si Rafi. Kakasubo lang rin nito ng niluto. Napangiwi rin si Liv pero ayaw naman niyang mapahiya si Rafi. Nag-isip siya ng paraan. Kumuha siya ng kalamansi at patis sa kusina. Magkakaroon ng kahit kaunting lasa kapag nilagyan niyo ito. Turo niya sa mag-ama. Nang tikman ang ginawang alternative na patango-tango ang mga ito. Ay, buti na lang nandito ka. You saved Daddy. Galing mo po talaga. Didn't you know na chef siya dati, baby? Nagulat si Scarlett. Pero mas nagulat si Liv. Bakit ikinukwento ni iyon ni Rafi? Gusto na ba siya nitong ipakilala sa anak? Wow! Ang galing! Gusto ko rin someday maging kagaya mo. Gusto ko po talaga na magluto. Pati na rin po ang mag-bake. I know. Someday, you'll be a pastry chef. Iyon ang tawag sa mga chef na mahilig gumawa ng cakes. Tumango-tango si Scarlett, ipinagpatuloy na nito ang pagkain. Hindi na nagsalita si Rafi kaya nawala na ang pag-asa niya na ito ang araw na pinakaiintay niya. Hindi na lamang niya gaanong inisip iyon dahil mas mahalaga pa rin ang makasama niya ang mga ito at ramdam niya na mabait na muli si Rafi sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung paano siya nito napatawad kaagad pero hindi na niya gustong magtanong. Gusto na lang niya na makontento sa kung ano ang kaya na ibigay nito sa kanya. Nang matapos silang kumain ay may inilabas si Rafi na 2 kulay violet na t-shirt. Ipinadala ito kahapon. We are Team Violet. Ha? Para saan to? Family Day on Little Angels. Sagot ni Rafi. I'll expect you to be downstairs by 8:30. 9 a.m. ang start ng program. Hindi lang sila pinagluto ni Rafi. Isasama rin siya nito sa Family Day. Ibinigay nito ang t-shirt sa kanya. Ibig sabihin ba nito ay... Nayakap ni Liv si Rafi sa tuwa. Thank you so much. Si Scarlett ang nag-react sa halip na si Rafi. Yaya, why are you hugging Daddy? Nanlalaki pa ang mga mata ng bata. Napakalas tuloy siya nang wala sa oras. Ha? Ay, masaya lang ako. Di ba ganun ang ginagawa kapag masaya? The child eyed them suspiciously. Pagkatapos ay napailing-iling. Nagyaya na ito na maligo.